ko lang, this is the difference between a contract worker and resident here. My opinion lang to, ha. We have different experience, different observations. So, this is mine. So, for me, because I'm here in Guam, in the part of US, but when we talk of contract workers, kasi naging contract workers din ako. But when I was one of the contract workers, the thing is, I only have one job during that time, and then my expenses is cheaper because like for instance, if you have contracts, you have like the meal or the accommodations and meal, it will be deducted into your salary, but there's a certain amount for you to certain amount that the company deducts for your whole month, whatever. So, ang masasabi ko is, kung contract ka, mas mataas ang rate mo compare to some other jobs, local jobs, because the contract workers is higher pay compared to the locals. Mostly for like if you have the same position, because they have a required pay. So ngayon, ang ano ko talaga is, nung naging contract worker ako, yung kinikita ko, hindi masyadong malaki yung nababawas. So, maipapadala mo pa sa pamilya mo or ma-save mo. Kasi yung gastos mo is hindi ka doon karami. Like for instance, may service kasi ako noon. Then, I have a phone from the company. So, hindi wala akong gastos noon. So, then, ang additional, ko lang, kung gusto mo kumain sa labas, yun ang So, yung sahod mo, hindi ganong nababawasan. But, when you're local residents here, and then, your pay is only minimum wage, good luck. Because you're paying the rent is expensive, your meal, power, water, and then paglalaba mo, then kasi kailangan mo ng service, so your car insurance, your car payment monthly, kasi magutang ka. So can you imagine how much? Sometimes if you are like minimum wage, or like we call it as paycheck to paycheck, because sometimes pagdating ng paycheck mo, you left only in your wallet like $50, $20. Kasi only one job ka, kaya karamihan dito sa mga residente is 2 jobs. Kaya kailangan mo mag-drive. Kasi pag hindi ka nagda-drive dito, iisang work ka lang. Kasi mahirap naman palagi kang makisuyo. Nakakaya din. Then pagkatapos, insurance pa lang ng sasakyan. Like for me, kasi nga, sa ngayon, I have 2 cars. Diba? 2 cars. Kasi nga, kailangan ko ng backup kasi may sarili akong small chuchu. So, the insurance alone is almost $300. The rent for my house, 600 up, include
because I am alone. So 600 up, it's still cheaper compared to other rental thing. So, and then, ano pa ba? Yung personal loan mo, yung car mo, like for instance, magbayad ka ng car mo, if ever yung car mo is 700 or 800. So, ang ano dyan is, kung kagaya ko, kung hindi ako nagsipag dati, kaya hindi ako kapag negosyo ng konti. Pero ngayon tamad na. So, may negosyo akong konti dito. Pero minsan din, kasi ang benta hindi pare-pareho. Kasi medyo mataas, mababa, gano'n. So, minsan tagilid ka rin. So, kailangan talagang may na-save ka rin ng konti. Pero, kung wala kang kagaya sa akin, yung iba hirap na hirap. Like for instance, lalo na pag nagbakasyon, nangungutang, bayaran yon. Di yung medical insurance. Oo. Kasi kung dati sa kasi kung contract worker ka, kasama na doon sa yung company niya. Pero pag na individual na, mahal din ang insurance. Oo. And then, pagkain mo, mga extra ganito. So, mahirap. Maraming kababayan natin dito na yung sinasahod is kulang pa sa gastusin nila. Kaya no wonder yung iba, like for instance, pag ang advantage lang kasi pag ganyan ka dito is pwede kang mag-apply ng sa government ng help kung ma-approve ka din. Pero kung ka lang, like residente ka lang, hindi ka US citizen, mahirapan ka rin mag-apply. Pwede kung minsan may na-approve kasi may kakilala sila. But sa ngayon kasi very strict, so mahirap na rin nilang anuhin. So yun ang malaking pagkakaiba. Kaya yung iba sinasabi nila na mas maganda pa pag contract ka lang. Dahil ang contract kasi pag nag-uwi ka na sa Pilipinas, mas kung nakaipon ka, mas maganda pa doon na kasi mas maganda pa doon na magnegosyo kahit konti. Kasi nga ito. May isa akong nagtinda kami nung last week. May nakausap kami. So ngayon siya, bago pa lang siya sa US. So nasa military siya. Ngayon, he's from La Union, I think La Union. So nakarating siya at the age of 25. Akala daw niya hindi na siya makarating sa US. Pero alam mo siya, 3 years na siya sa military. Sabi niya, ang advantage nung nasa Pilipinas ka kaysa yung nandito ka. Pag dito, kailangan mong gumalaw para may pambayad ka sa mga bills mo. Pambayad, may pambili ka ng ganito, ganyan. Hindi ka gaya sa Pilipinas, kahit wala kang trabaho, tambay ka lang. Palagi kang busog, palagi kang lasing. O, di ba? Yun ang sinabi talaga niya. He's only 28, I think. 28. Kasi nga, nagtanong siya sa amin kasi kung ilang taon na kami dito. So, sinabi namin, sabi ko, ikaw, tiisin mo lang kasi pagdating mo ng 20 years, pwede ka nang Alam mo, sabi niya, hindi ko na siguro abutin yun, kuya. Babalik na ako sa Pilipinas. In which, totoo yung sinasabi niya. Kasi kung masipag ka lang sa Pilipinas, kahit gaano ka konti yung pera mo, kung masipag ka lang, mas maganda pa kasi yung peace of mind, yung yung parang, kasi dito hindi ka naman nakakaupo ako kasi nga medyo tamad.
hindi ka nakakaupo dito ng basta-basta. If kung kailangan mo mag-ano. Kasi pag hindi ka magtatrabaho dito, yung iba nga dito is 3 jobs. Ako dati 3 jobs. Before, nung hindi pa ako hindi pa ako na munti kang matsugi. Kasi galit din ako sa pera dati. Pero sa ngayon kasi, money is money na lang. So, kung may pambayad sa bills, yun. Tapos may extra makabakasyon, at least once a year, pwede na yun. Oo. Minsan nga lang, tagilid ka kasi pag minsan, kasi akala mo, maganda yung kinita mo ngayong taon na to, but the next year, hindi pala. Like this year, sa ganitong month na to, kompleto na ako, may baon na ako, may ticket na ako sa punta kung saan. But now, nakakuha ng ticket, pero utang. Kasi kailangan kong, pero, wala pa akong natabi for galing ko sa bakasyon. Kaya, para sa akin, mas maganda pa rin yung contract. Then makatapos uwi ka sa Pilipinas. Ang nga lang, kung ang nasa Pilipinas hindi rin marunong hindi rin marunong umalalay sa nandito sa abroad. Speaking of that, may ako dyan. One time, yung matanda, magpadala siya sa WU. Padala siya sa Western. Ngayon, yung itong tatay matanda na kasi parang gusgusin pa naman. So ngayon, nagpadala yung tatay ng lang yata. Less than 30,000. Alam mo ba, kasi naka-speaker, yung anak na nasa Pilipinas, pag naano mo naman, hindi bata na matanda na Alam mo sabi, dagdagan mo yan, kasi bukas mapuputol ng kuryente namin. Ang sagot ng tatay, di ba yung pinadala ko nung nakaraan? Wala na ba yun? Ano sabi? Wala na. So yun, maawa kayo sa mga yung mga nandito, hindi nyo alam kung anong hirap. Kasi minsan kung anong tipid ginagawa ng mga nandito sa abroad. Pwera na lang sa mga masiswerte kasi may mga masiswerte talaga. Na nung dumating sila dito, medyo maganda yung trabaho, tinakakuha ng maganda yung napuntahan. Hindi yung dumating dito na hirap na. Marami yan dito. Meron pa nga akong istorya dyan yung isang mag-asawa, so hindi sila mga hindi nagda-drive kasi matanda na nakarating dito. So ngayon, pinitisyon yung anak. So dati, nung okay pa yung tatay, trabaho pa, then pagkatapos, nung nag-retire na, nag-early retirement, so yung nanay na iwan dito, yung tatay umuwi sa Pilipinas. So ngayon, ang nangyari, nakarating yung isang anak. Matanda na rin yung anak. Nakarating. Alam mo, sabi ng anak nung pagdating, ganito pala kahirap yung buhay ninyo. Nasabi niya yon. Pero, yung anak ngayon is kuripot. Hindi, ayaw ako kung binibigyan ng nanay. Yun ang sinabi niya, ganito pala kahirap yung buhay ninyo. Kasi before, nung nasa Pilipinas pa lang siya, pag nanghingi sila, gano'n na lang sila pag nagsabi sa magulang, kailangan ko ng ganito, kailangan ng birthday na ganito, kailangan ko ng ganitong bumili, kailangan. So yung mga magulang, kahit hirap na hirap, nagpapa
nagpapadala ng nagpapadala. So ngayon nandito na yung anak niya at saka yung apo. Kaya ngayon yung asawa na sa Pilipinas, yung babae na lang nandito. Diyos ko, maawa ka minsan kasi hindi pa siya nagdadrive. Yung matanda. Ngayon, bumili yata sila ng sasakyan kasi tatlo na sila, kailangan ng sasakyan. Yung nagdadrive yung isang bata. Pagkatapos, kahit meron pang like for instance, tumatanggap ng tawag nito ng retirement yung mag-asawa, pero nagtatrabaho pa rin yung isa, yung babae, kahit nag-retire na siya kasi dumating sila late na. So ang mga retirement pag mga ganito, mga magsimula ng 300 gano'n, 300 or sometimes nga lesser pa. So ngayon, pero yearly naman tumataas yun siya. So at the age of 70, dapat magpahinga ka na. Hindi nagtatrabaho pa rin siya. Kasi pag may nanghingi at saka nagbabayad pa siya ng sasakyan sa akin. Kasi ngayon lang niya naranasan magbayad ng sasakyan kasi before nakikisakay lang siya. Kaya ang ano talaga, ang hirap kung yung sinasabi nilang maganda, mas okay pa yung na lang nag-contract din pagkatapos nag-ipon ka. Pagdating mo ng ilang years, di may naipon ka, pwede mong inegosyo na lang sa Pilipinas. Kasi pag hindi ka rin naswertehan dito, yun ang mahirap. Kasi marami talagang naghihirap. May mga homeless na mga Pilipino. Kasi minsan kasi naging homeless din kasi like for instance, nung kabataan nila galante kasi nga malakas kumita. Pag tumanda na, kahit na nandito yung mga anak, nakuha nila yung mga anak nila, bakit? Pakikialaman pa ba sila ng anak nila? Malaki rin ang like for instance, kung magkano rin ang binabayaran nila, lalo pag may mga anak. Kaya, para sa akin, maganda pa rin yung contract lang. Mag-ipon ka, mag-negosyo sa Pilipinas. And then may maliit na sakahan, magsaka ka na lang. Maaliwalas pa ang buhay. Yan lang ang kung masasabi ko. But for me, I'm lucky enough. Thank you for watching.